Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos ang Jesus na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ay Good Shepherd Sunday. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol kay Jesus na siya ang mabuting pastol. Inalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ito rin ay linggo ng pandaigdigang panalangin para sa mga bokasyon. Sana may mga taong ipagpapatuloy ang gawain ni Jesus na mabuting pastol. Ipagdasal din po natin ang patuloy na pagtawag ng Diyos na mga manggagawa sa kanyang ubasan. At ipagdasal din natin ang mga pastol, ang mga pari, na maging mabuting pastol sila ayon sa puso at diwa ni Jesus na mabuting pastol. Dahil sa pagpapagaling ni Pedro at ni Juan sa lumpong namamalimos sa templo, nagkagulo ang mga tao. Maraming mga tao na lumapit kay Pedro at sa lumpo. Piniliwanag ni Pedro sa mga tao ng taong ito ay gumaling dahil sa kapangyarihan ni Jesus na kanilang ipinapatay ngunit muling binuhay. Lumapit ang mga leaders ng bayan at pinakulong si Pedro at si Juan. Kinaumagahan, pinatawag ang buong kapulungan ng Sanhedrin at pinatayo si Pedro at si Juan sa harap nila. Tinanong siya, sa anong kapangyarihan at sa kaninong pangalan ninyo ginawa ang bagay na ito? Ang sagot ni Pedro ay ang pagbasa natin ngayon. Kinuha niya ang pagkakataong ito na ipahayag si Jesus. Ang taong ito ay gumaling sa kapangyarihan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Tinatawag na niya si Jesus na Kristo. Siya ang itinutukoy sa banal na kasulatan na batong tinanggihan ng tagapagtayo ng bahay, ngunit siya pala ang panulukang bato. Siya pala ang pinaka-importante na akala nila pwedeng itabi, isantabi, pwedeng patayin. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaililigtas ng tao. Matapang na ngayon si Pedro na isang probinsyanong mangingisda lamang. Humaharap na siya ngayon sa pinaka-leaders ng kanyang bayan. Klaro ang sinabi niya
Pinapatay ninyo si Jesus, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos. Tinanggihan ninyo siya, pero siya ay ang katanggap-tanggap sa Diyos. Ang katapangan na ito ay hindi nagaling kay Pedro. Ito rin ang kapangyarihan ni Jesucristong muling nabuhay. Talagang nasa kay Pedro na ang Espiritu ni Jesus upang siya ay ipahayag. Sana ang mga pari natin ay magkaroon din ng katapangan ni Pedro na ipahayag si Jesus kahit na sa mga ayaw makinig at tumanggap sa Kanya. Magpatuloy kang magpadala sa amin, Panginoong Jesus, ng mabubuting pastol na nagpapakilala sa iyo at gumagabay sa mga tao sa katotohanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.